Para po sa mga pinakasariwa at mahalagang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating mga Global News Anchor. Pinaunahan ni Noni Ramos. Noni! Good morning, nakakainis niya, lalo na kay Kuya Daniel at ating mga kasambahay. Mula dito sa New York News Bureau, narito ang mga hataw balita. Paggamit ng seatbelt ng mga motorista, mahigpit na ipinatutupad ng pamahalaan ng Estados Unidos. May hataw na balita si Joel Aquino. Mahigpit na ipinatutupad ng pamahalaan ng Estados Unidos ang paggamit ng seatbelt sa mga motorista upang matiyak ang kanilang kaligtasan at makaiwas sa anumang sakuna sa daan. Ayon sa kanilang talaan, marami ang naaksidenteng motorista lalo na ang mga kabataan dahil sa hindi paggamit ng seatbelt, kung kaya marami ang namamatay sa mga car crashes. Kaugnay nito, naglunsad rin ng safety officials ang programa ng Click It or Ticket upang maipatupad ng maayos ang batas hinggil sa pagsuot ng seatbelt sa mga motorista. Alinsunod na rin sa programang ito, kung mahuhuli na hindi nagsusot ng seatbelt ang isang driver, ay bibigyan ng ticket bilang tanda ng kanyang paglabag sa batas. Hinikayat rin ng iba pang estado ng US na edap ang licensing programs at ipagbawal sa mga teenage drivers ang pagmamaneho kasama ang kanilang mga kapwa kabataan dahil ito ay nakapagbigay lamang sa kanilang distraction at panganib. Malaking factor din umano ang peer pressure sa mga kabataan at may tendency na mag-show off sa pamamagitan ng hindi pagsusot ng seatbelt. Kalimitan ring dahilan ng mga aksidente sa daan kapag gabi ang pagmamaneho ng lasing, hindi paggamit ng seatbelt at ang pag-road trip ng mga kabataan na nag-overspeed at ginagawang karera ang mga pagmamaneho. Nagdudulot ng malaking pinsala sa katawan at isip ng tao ang mga aksidente ito dahil nagdudulot ito ng trauma, spinal cord injury at pagkabali ng mga buto na maaaring maging sanhi ng hindi maayos sa pag-function ng sistema ng katawan ng mga aksidente. Pag-iingat lamang ang hangad ng mga kinaukulan na wala namang mawawala kung ito ay ating susundin. Ang bagkus ito ay makapag-ingat pa sa ating mga buhay mula sa tiyak na kapamakan. Joel Aquino po para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide. Samantala, pagbibenta ng tobacco products, ipagbabawal na rin sa Alberta, Canada. May hataw na balita si Imelda Andrada. Papatupad na sa buong probinsya ng Alberta ang isang bagong batas na nagbabawal ng mga tobacco at tobacco products sa mga display shelves ng mga tindahan. Mula Hulyo 1 ay hindi na pahihintulutan ang mga convenience stores o alinmang establishmento na maglantad ng mga tobacco products sa mga mata ng mga mamimili. Concerning the new tobacco law effective July 1st, 2008, I am totally in agreement with it. The exposure of tobacco in grocery stores and convenience stores, subjecting younger generation to buying the product. Ayon sa mga mamamayan, may bago mang batas na ipapatupad, nandyan pa rin ang sigarilyo. Kaya't itago man sa mga mata ng tao, hindi pa rin may iwasan ng lantarang paggamit nito. Imelda Andrada para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide. Sa ibang balita, naging makasaysayan ang nakalipas na labanan ng New York Mets at New York Yankees na kilala bilang Subway Series. Bagaman laging inaabangan ng mga New Yorkers ang Subway Series, natatangi ang kanilang laro dahil ito ang pinakahuling Subway Series na igagawa sa Shea Stadium. Nakatakdang isara at kalasin ang Shea Stadium sa pagbubukas ng bagong tayong baseball park na tatawaging Citi Field sa taong 2009. Matatandang ang Shea Stadium ay nagsilbing tahanan ng New York Mets sa halos 40 taon. Maaalala rin ang Shea Stadium sa ginanap na pagtatanghal ng Beatles sa unang pagbisita nila sa bansa noong 1965, kung saan tumala ito ng record noon sa dami ng bumalo. Kamakailan lang, kinilala ng VH1 sa programa nilang 7 Ages of Rock ang Shea Stadium bilang the most hallowed venue in all of rock music. Para naman sa entertainment news, Camille Velasco ng American Idol nagpasalamat sa suporta sa kanya ng Filipino community. At R&B singer na si Chili nais bumisita sa Pilipinas. May hataw na balita si Chihan Manong. Malaki ang naitulong ng pagsali ni Camille Velasco sa American Idol upang matupad ang kanyang pangarap na maging isang sikat na singer. It's amazing just to be a part of this process and just to be able to express myself for a living. I mean, that right there is a dream come true. Nagpapasalamat rin si Camille dahil sa malaking tulong at suporta sa kanya ng mga Filipino communities sa iba't ibang panig ng Amerika.
I'm so proud, and I'm going to do whatever I can to represent the Filipino community as much as I can, because they've definitely given so much to me. You know, after American Idol, they've been the people who have most helped me pay my bills, and just most of my gigs, I would say 90% of my gigs were for the Filipino community, so they're very supportive. Samantala, ipinagmamalaki naman ng R&B singer na si Chili ang photo handbag na ginawa ng designer na si Gina Alexander para sa kanya. I am totally in love with my son, so I just wanted to put him on everything and carry him around all day long. So I love it, and they're beautiful. The quality is just amazing. Dahil na rin sa naging impluwensya sa kanya ng business partner na si Gina, nais niya rin minsang mabisita at makita ang kalagayan ng mga bata sa Pilipinas upang matulungan niya ito sa abot ng kanyang makakaya. I really honestly want to make a visit over myself and visit the villages, you know, and I just say it's all about loving. You know, once we realize that love is the answer to everything, you know, that's when we'll all come together and start helping each other. And that's, you know, all I want to do. And I just want to tell them that I love them. I really do. Jihan Malones para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide. Samantala, narito ang kasalukuyang lagay ng panahon mula sa ating kasamang si Weather Girlie. Salamat, Bonnie, at good morning sa lahat ng ating mga kasambahay. Ilang daang kidlat ang nagdulot ng wildfires sa Northern California. Kaya noong nakaraang Sabado ay nag-issue ng emergency declaration si President Bush ng Amerika. Inatasan rin ng Presidente ang mga ahensya ng pamahalaan na tumuwang sa pagsugpo ng apoy sa nasabing estado. Higit sa 15,000 bumbero at protection. Isinara ng syudad ang mga public pools at itinigil ang mga nakaschedule na outdoor activities gaya ng softball at ang July 4th fireworks display. Pinakiusapan na rin ni Governor Schwarzenegger ang mga residente na huwag bumili ng mga fireworks ngayong taong ito dahil na rin sa air pollution. Samantala, narito naman ang kalagayan ng panahon sa ilang major cities ng North America. Sa kasalukuyan ay may thunderstorm dito sa New York City at may temperatura na 30 hanggang 22 degrees Celsius. Samantalang sa Chicago, Illinois ay maulap ang kalangitan sa ngayon at may temperatura na 22 hanggang 13 degrees Celsius. Sa Orlando, Florida naman ay may thunderstorm rin sa kasalukuyan at may temperatura na 23 degrees Celsius. Sa West Coast USA, sa Los Angeles, California naman ay maaliwalas ang kalangitan at may 29 hanggang 18 degrees Celsius na temperatura. Sa San Francisco ay maaliwalas rin sa kasalukuyan at may 17 hanggang 12 degrees Celsius na temperatura. Lumako naman tayo sa Toronto, Canada na ngayon ay maulan ng panahon at may temperatura na 22 hanggang 16 degrees Celsius. Sa Vancouver, Canada ay kasalukuyang maulap ang kalangitan at may temperatura na 29 hanggang 19 degrees Celsius. At yan ang lagay ng panahon sa ilang major cities dito sa Amerika at Canada. Mula dito sa New York Weather Bureau, Girlie Gadula para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide. At yan ang pinakahuling mga balita mula dito sa New York News Bureau. Kasama ng Washington DC, Los Angeles, California at Vancouver, Canada News Team, Noni Ramos para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide. Thank you, Noni, at ang ating mga kasamahan dyan. At samantala, balita dito sa Pilipinas. Dadako na tayo ngayon sa ating mga police reports. 1 milyon ang ari-arian na napisala matapos na masunog ang isang KTV bar sa barangay San Isidro, Cainta, Rizal. Nadamay din sa sunog ang iba pang kalapit nitong establishmento. Ang Sergeant Ireneo Sergiliejo, Chief Investigator ng Bureau of Fire Protection ng Cainta, Rizal. Faulty wiring ang nakikitang pinagmulan ng sunog na nagsimula sa second floor ng nasabing KTV bar.